Hi class, so continuation ulit ng sample problem natin under ng soil permeability. Nasa field determination na tayo ng coefficient of permeability. Sample problem number 4. A well is constructed to pump water from a confined aquifer. Two observation wells are constructed at a distance of 100 meter and 1,000 meters respectively. Water is pumped from pumping well at the rate of 0.2 cubic millimeter per minute. A steady state, the drawdown is observed as 2 meters and 8 meters respectively in the farthest and the nearest observation well. Tama naman. Diameter of the test well is 1 meter. The thickness of the aquifer is 20 meter. Una, hanapin daw natin yung hydraulic conductivity in centimeter per second. Pangalawa, determine daw natin yung transmissivity in centimeter squared per second. And C, determine daw natin yung drawdown in the test well. Okay? So, siguro mas maganda, isulat muna natin yung given. Para guided tayo at mas ma-visualize natin. Ano ba yung mga kailangan nating hanapin para makuha natin yung kailangan nating hanapin. So, di ba class? Mas maganda yon. Okay? So, yung R1 daw natin, ano ba yung R1 natin? Sabi dito class, two observations are constructed at distance of 100 and 1,000. Actually class, yung R1, di ba, usually, kino-consider natin yung mas malayong test well. So, siya na yung 1,000 meters. And then yung R2, siya yung pinakamalapit sa test well, center to center, yun na yung magiging 100 meter natin. Tama ba, class? And then sa Q, binigyan din tayo. Diba, class? Ayun, binigyan tayo ng Q at a rate of 0.2 cubic. O, diba, ito ay volume over time. So, yun ay, tama naman, class, ano? Siya ay Q. Okay? So, we have 0.2 cubic meter per minute. And then, sabi doon, ano pang binigay sa atin? A steady state. So, binigyan tayo ng mga drawdown at furthest and shortest. Ang class, farthest and the nearest observation. So, basically, ito yung farthest natin, ito yung nearest. Tama naman, ano? Kasi yung kanyang drawdown, yung kanyang cone of depression, pababa. So, basically, ito yung for our test observation 1, ito yung test observation 2, yung drawdown natin, ano? Not the H1 and H2 natin, ano? Okay? So, yung pala siya, ano? Binigyan tayo ng H na 20 meters. Okay? So, ano yung 20 meters class? Ito yung figure niya. Ano? Malabo kasi yung nasa reference, kaya niredraw ko na lang siya into something na mas maintindihan natin. No? So, sabi dito class, ito ay confined aquifer. So, basically, so ito yung thickness ng aquifer. So, ito yung thickness ng aquifer na 20. So, ito ay pinapagitnaan o ito ay sandwich ng ating dalawang impermeable layer. Ito yung class, no? So, ito class, no? So, tama naman, ano, yung aquifer sa gitna, ayan, siya ay confined aquifer, no? So, makita niyo dito, class, kasi, bakit sir may ganyan na? Eh, syempre, binutas na, dinrill na siya, class. Nilagyan na siya ng test well, no? Ito yung ating test well. Ito naman yung ating observation well, na hamak na mas maliit yung diameter. Actually, bilog lang naman halos yung ginagamit, ano? Okay, so, lagi yung class, mas maliit ng di hamak ang observation well kaysa sa test well natin, okay? So, actually, binigyan din tayo ng diameter ng test well na 1 meter. So, ang radius ay 0.5 meter. Center, ano? Class. Okay, so ito yung ating, actually, ito na yung ating R1. Ay, class R1. Ito yung ating R2. Okay? So, ito yung ating drawdown. Siguro sabihin natin drawdown. So, ano to? Drawdown, ito. Ito yung drawdown DD1. Pangit naman, ano? Pero yun, drawdown 1, drawdown 2. Okay, not the H1 and H2. Kaso, class, may binigay ba sa ating total height? Parang wala, ano? Class, itong nakikita nyo na ito, this is not the water level. Ang water niya nandito. No? Di ba sabi natin, walang water level kay confined aquifer. Instead, meron tayong piezometric. Okay? So, nagkakaroon, di ba pag piezometric, nagkakaroon pa rin naman tayo ng drawdown. Okay? So, yun na class. Paano magiging assumption natin dito? Anong hinahanap sa una? So, di ba sabi class, determine daw natin yung hydraulic conductivity in centimeter per second. So, actually class, kaso, ano bang formula nun? Di ba class, yun ay K. Teka, hanapin daw natin yung, so, pinapahanap sa atin yung K, coefficient of permeability in centimeter per second. Di ba yan class ay Q ln R1, R1 over R2 all over 2 pi h
H1 minus H2. Okay? So, kaso class, tama ba? Meron na tayong R1, R2, meron tayong Q, H meron din. However, wala tayong H1 and H2. Hindi pa natin siya directly makukuha. Kaso class, hindi tayo binigyan ng total H. Kasi class, pag dinenote ko to as H, baka malito kayo. Binigyan tayo ng thickness ng ating aquifer, which is also denoted as H din naman, no? So, dinenote ka na lang na yung total niya, total height ay Y. Okay? Kaso, wala tayong binigay. Meron ba class? Kasi pansin mo, wala naman, ano? Pero, we can get their relationship, no? Sabi natin, since ang hinahanap natin ay H1 and H2. Okay? So, di ba class, yung H1 natin, di ba class ito yan? Yung H1, di ba ito yung class? Di ba class ito yung H1 natin? Simply, di ba, tapos itong kabuuan ay Y. Ibig sabihin, we can get na yung Y natin, which is yung total, minusan natin ang drawdown sa 1, makukuha natin si H1. Tama ba, class? So, yung total Y, minusan natin ng 2 meters, di ba yun equal na class sa H1? Tama, class? O basically, pwede pala natin yun, ano, na yung H1 natin ay simply equal to Y minus 2. Tama ba, class? Paano naman si H2? Di ba, class, yung H1 natin, yung H2 natin, ito naman siya, di ba, class? Di ba ito naman siya, class? Ito naman siya. Teka, gandahan natin yung ano. Ito naman siya, di ba, class? So, basically, yung total Y natin, tapos minusan natin ng 8 meters, yun si Y2, tama ba, class? So, basically, Y minus 8, tama ba, class? Yung total height na Y, minusan natin ng 2, ay na si H1. O yung total height, minusan natin ng 8. Yun naman sino yun? Si Y2 naman siya. Okay? So basically, paano natin makukuha yung H1 minus H2? Di ba class ang kailangan natin is yung H1 minus H2. Di ba yan ang equal? Yung H1 ay equal sa Y minus 2. Tama ba? Minus, tapos yung H2 ay equal sa equal. Y minus 8. Di ba class? If we distribute H1 minus H2 equals sa Y minus 2 minus Y plus 8. So, basically, class, di ba ito ay positive, negative? Di ba makakancel lang sila? Tama ba, class? And then left is H1 minus H2 is equal to negative 2 plus 8. So, di ba yan, class, ay H1 minus H2. Yan ay equal sa positive 6 meters. O ngayon, kung natin makukuha si H1 and H2, actually, class, si H1 and H2, pwede na nating sabihin na 6 meters na pala siya, class. Nakuha na natin yung difference. So, it's not necessary na makuha natin separate si H1 sa H2. Gagamitin lang natin yung relationship nila, pass. Okay? So, actually, hindi na natin siya kailangan kunin. Kasi meron na tayong difference ng H1 and H2, which is 6 meters. So, basically, yun na yung class, ano? So, yung K natin will now equal to 0.2. Yun ay naka-cubic meter. So, huwag na natin class siguro sulat yung kanilang mga, sige, sulat natin. Cubic meter per minute. Ln. Ano ba ang ating ln? Di ba 1,000 yan, class? R1 minus R1 over R2. Tapos meron tayong 100. So, hindi natin lagyan unit kasi makakancel lang din naman. All over 2 pi. And then yung H. Actually, binigyan tayo ng H na 20 meters. Yan, class, dito, H1 minus H2, since alam naman natin na yung H1 and H2 ay difference ng H1 and H2 ay simply, ano lang naman, diba 6 meters na yun, class? So, yun na siya, 6 meters na lang siya. Alright? So, next, makukuha natin, by calculation, ang makukuha natin ay 6.108 times 10 raised to negative 4. Anong unit? Meron tayong meter. Ang makukuha natin, distance over time, meter. Over time, di ba, isa lang naman yung time natin, we have minute. Okay, kaso anong tinatanong, class? Di ba, class, ang tinatanong, hanapin daw natin yung hydraulic conductivity in centimeter per second. So, basically, di ba, class, in 1 meter, meron tayong 100 centimeter. Tama ba, class? And in every 1 minute, meron tayong 60 seconds. So, basically,
ang ating coefficient of permeability o hydraulic conductivity in centimeter per second ay 1.018 times 10 raised to negative 3 centimeter per second. So actually, ito na yung hinahanap natin dyan, class. Okay? So, ganun lang, class, ano? Hindi ibig sabihin na hindi binigay ay hindi na natin mahahanap. No, we just need to find an equation where we can relate yung mga values na kailangan nating makuha. Okay, like dito, di ba class, hindi tayo binigyan ng y, pero nakuha natin. So, instead na kunin natin yung h1 and h2, kasi hindi possible less, no? Kasi wala tayong yung y, hindi binigay sa atin yung total height, no? So, basically, hanapin lang natin yung relationship na hindi na pala natin kailangan kunin separately sa h1 and h2. Instead, makukuha na natin yung difference between h1 and h2, which is 6 meters na. Okay? So, ganun lang pala siya, class. Alright, so anong sunod? Sabi dito, class, determine the transmissivity in centimeter squared per second. So, basically, hanapin daw natin si transmissivity. Diba, class? As we recall, ang transmissivity ay equal sa k times h lang naman yan, diba? So, yung k na gagamitin natin, edi yung centimeter per second na wag na natin gamitin yung naka-meter per minute, no? Kasi hindi na, parang hindi na tayo mag-convert. So, yung k natin na nakuha, na naka-centimeter per second na is 1.018 times 10 is to negative 3 centimeter per second. However, times to natin sa h. Anong h natin? Not dy, class, ano? Instead, yung h na tinutukoy dito ay yung thickness ng ating aquifer. Okay? So, basically, ang gagamitin natin, ano? We have, ito yung 20 meters. Kaso, class, ito kay naka-centimeter, ito naman yung naka-meter. Ang tinatanong, centimeter squared per second. Okay? So, basically, convert lang natin si 20 meter into seconds. So, di ba, class, in every 1 meter, meron tayong 100 centimeter. So, makakancel ito. Makukuha tayo ng centimeter squared per second. Okay? So, ang transmissivity natin in centimeter per second ay ano? 2.036 centimeter squared per second. Actually, yan na yun, class. Di ba, class? Unit analysis na. Okay? So, again, practice kung medyo nalilito pa sa unit analysis o nalilito pa sa conversions, use your calculators or usually mga values lang naman dito, centimeter. Hindi naman tayo halos gumagamit dito ng in feet, ano? Pero mahalaga, alam niyo pa rin yung concept, ano? Okay, meron naman tayong direct sa calcu or kaya kabisaduhin nyo, no? Okay, usually mga usual, ano lang naman to, mga usual measurements lang naman yung ginagamit natin. Okay? So, I hope malinaw yun, class. Next. O, speed lang. Okay? So, dito na tayo, class. Kunin daw natin yung determine daw natin yung drawdown in the test well. Kasi asan ba yung drawdown? Di ba, class, ito yung sa test well 1 natin o yung observation well 1, ang drawdown ay 2 meters. Ito yung, class. However, sa observation well 2, ang drawdown daw natin 8 meters. Ngayon, ang tinutukoy na drawdown dito sa test well, di ba, asan ba ang test well? Ito, di ba, class, ang test well natin. At kaibahin natin yung kulay para kaiba. Okay? So, di ba, class, ito yung ating observation well. Ngayon, ang drawdown yung tinutukoy ay simple ito. Di ba, class? Ito yung drawdown. Denoted as S na lang. Class. Okay. So, basically, hahanapin daw natin what is the drawdown S dun sa ating test well. Okay? So, actually, class, we can also use the formula here na we can also use the formula K for the confined na aquifer na Q ln R1 R2 all over 2 pi H1 minus H2. However, sino yung gagamitin nating R1? Sino yung gagamitin nating R2? Sino yung gagamitin ng itong H1? Sino yung gagamitin nating H2? Hindi naman pwedeng tatlo yung gamitin natin kasi meron tayong test well, meron tayong observation 1 and 2, observation well 1 and 2. So basically, we will let magkakaroon ng class, ganun pa rin yung concept. Magagamit lang din natin yung formula. If we let yung R2 natin be R1 and yung ating test well ay magiging R2. So, paano ba yun, class? No? Paano ba yung sinasabi natin na yun? Let daw natin na yung R2 be R1.
And sabi doon, and we let yung ating test well be R2. Ano ba yung sinasabi dyan, class? Di ba sabi natin, class, ito daw R2 ay gagawin nating R1. Tapos yung ating test well ay gagawin nating R2. So basically, ganun pa rin pala yung concept, ano? Parang nung sa kanina lang, ito yung ating test well 2, ito yung test well 1, tapos kinuha natin yung coefficient of permeability. Ngayon, class, same pa din yan, ano? Di ba, class? Same pa din. So, ibig sabihin, itong 100 meter, ito na yung magiging R1 natin. Tapos yung 0.5, saan mang galing yung 0.5? Plus, di ba sabi, yung diameter daw ng test well ay 1 meter. So, di ba ang radius nyon ay 0.5, the center to center distance. Okay? So, basically, ganun pala yung concept involved here, ano? Sabi natin, yung ating R1 now will be yung ating R2 now, di ba yung R2 natin kanina, na ilan ba yung class? 100 meters from the test well, ay magiging siyang R1. No? Parang ganun lang din yung concept, ano, kanina. So, I hope, kumbaga yung kaninang kinuha natin yung K, no, class. Kaso, yung R1 natin dito is yung observation well. Ngayon, ang ginawa kasi natin here, yung test well natin, siya na yung ginawa nating R2, which is the nearest distance from the test well. Okay? So, basically, ang R1 natin, siya na yung R2 siya kanina, ginawa na natin R1 kasi nga, ano natin, kinonsider natin yung test well at saka yung R2. So, basically, sabi natin, we let R2 be R1. Kaso, ang magiging R1 na natin ay ano? Di siya na yung magiging 100 meters. O ngayon, sino na yung magiging R2? Sabi natin, yung kalahati ng diameter ng test well, which is eto na yung class, no? Eto na yung class, no? Magiging siyang R2 na will be 0.5 meters. Tama ba, class? I hope malinaw yung class, no? Ang ginawa natin, same analysis pa din, pero pinalitan lang natin yung R1 and R2. Siyempre, kung pinalitan natin yung R1 and R2, papalitan din natin yung H1 and H2. Okay? So, paano na ngayon, class? Since yung R1 na, di ba nga, class, yung R2 natin kanina, na 100 meter, ginawa na natin siyang R1. Tama ba, class? Ibig sabihin, yung R1 natin, ibig sabihin, yung H1 natin, siya yung H2 kanina, ano? So, pinalitan nga lang natin siya, class. Ibig sabihin, yung H1 natin, since ito na yung R1 natin, di ba, class, ito na yung R1 natin. Teka, gandahan natin. Di ba, kasi ito na yung R1 natin, ibig sabihin, para makuha natin yung H1, yung total height na Y, minus 8, no, class? Okay? I hope malinaw yung class. Yung H1 natin is simply yung total height minus yung drawdown dun sa test well 1. Kasi nga, class, huwag kayong malito, ulitin natin. Ano? Kasi yung R2 kanina, ginawa na natin siyang R1. Tapos yung 0.5 na diameter o yung radius ng ating test well ay ginawa natin siyang R2. Okay? So basically, Y minus 8 pa din. However, paano na yung magiging H2 natin? Since ito na yung ating ginawang test well, yung radius ng ating test well ay ginawa na natin siyang R2. So basically, paano natin makukuha yun? Di ba, class? Ayun, no? Ito na actually, class, yung ating H1. However, paano makuha natin si H1? Ay, si H2, H2, class. Di basically, yung total height Y, uminusan lang natin ng S. Diba? So, ito, minusan natin ng 8. Yung Y, minusan natin 8. Yun na yung for H1. Ito naman, this part, yung total height Y natin, ay minusan lang natin ng S. Tama ba, class? So, basically, the equation becomes Y minus S. O, diba, same pa din. If we H1 minus H2, hindi natin directly makukuha yung separately si H1 and H2. Therefore, para daanan natin siya sa relationship, ang H1 natin ay equal sa Y minus 8. Tama, class? Minus quantity 1 minus S. Tama, class? And then we distribute H1 minus H2 is equal to Y minus 8 minus Y plus S. Tama, class? O, since ito ay positive, ito ay negative, makakancel ang ating Y. Therefore, ang H1 natin minus H2 ay equal sa S minus 8. Tama, if we simplify further. Okay. So, actually, yung H minus
H1 minus H2, we can rewrite this into one equation na S minus 8 na lang. So, since equate na X, kaysa i-equate natin na H1 minus H2, which is both of them are unknown. So, basically, equate na lang natin siya ng one unknowns na S minus 8. So, S na lang yung ating unknowns na sakto. Siya naman yung tinatanong na drawdown daw dun sa test well. So, basically, we can use the formula K is equal to Q ln R1 minus R2. R2 yung class, and then 2 pi H1 minus H2. However, ulitin ko lang uli na yung R1 natin na bago na. Yung kaninang R2 natin, ginawa natin R1, tapos yung R2 natin, ginawa natin yung radius ng test well. Same approach pa din, class. Since, sabi natin, ano class ang sabi? Sabi, the diameter, yung ating daw aquifer o yung ating pumping out test na kinoconduct in this problem ay nasa steady state na daw siya, no? So basically, equal na ang kanilang flow rate, equal din ang kanilang coefficient of permeability. So we can actually get decay. Ano bang ginamit natin kay kanina? 1 point. Kaso ito ay naka centimeter per second, ano? So mas maganda gamitin na natin yung naka meter per minute na lang. Okay? So ang K natin ay actually 6.108 times 10 raised to negative 4 is equal to, ang Q natin, nakuha na natin siya, ano? Actually, binigay ata yung Q. Sabi, 0.2 cubic meter per minute. So, actually, mas maganda kung isulat natin yung mga unit natin. Para hindi kayo malito. Okay, we have meter per minute. Is equal daw yan sa Q. Anong Q natin? 0.2 cubic meter per minute. And then ln, ang R1 natin ay 100. And then ang R2 natin ay naging 0.5. Kasi yun yung radius ng ating test well. Okay? And then all over 2 pi. Tapos yung ating H, same pa din. Wala naman na bago. 20 meters. And then ito na, class. Instead na isulat natin H1 minus H2. Kasi class, tinan mo, one equations, pero dalawa yung unknowns. Pero, sabi natin, nakuha natin yung relationship na yung H1 and H2, we can rewrite this, o yung difference ng H1 and H2, we can rewrite into an equation na isa lang yung unknown. Okay, so instead na isulat natin H1 and H2 minus H2, we can rewrite this as simply S minus 8. Pansin mo, class, meron kang one equation, isa lang yung unknown mo, which is si S. Diba? So, basically, one equation, one unknown, solvable na si S. No? Si S now is equal to 21.806 meters, which is, ito na actually yung tinatanong. Okay? So, for those who are wondering na, sir, bakit hindi, kaysa ito yung i-consider natin, na yung total Y natin ay kinonsider natin itong buo na ito. Ay. Actually, same lang din ang lalabas. So, kaysa lakihan natin. Kaysa i-consider natin itong buo na ito, pwede, class, dito ka na lang mag-reference, sa S na lang. So, para mas madali. Actually, pwede rin naman yan, ano? So, yun na lang, class, yung para i-explore nyo. Same lang din ang lalabas yun. Okay? So, I hope you learned something, no, class. Thank you. So, we have 21.806 meters for the drawdown. Okay?